Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Congressman Paolo Duterte. Reaction niya ito sa mga latest pahayag ni Pangulong Marcos Jr. Ito, title, Mr. Bangag, hindi na sana ako magsasalita. Matagal nang tanggap ng maraming Pilipino na kahit sa sariling administrasyon mo, marami pa ring tanong tungkol sa direksyon at kalidad ng governance na ipinangako mo. Pero dahil ikaw mismo ang nagsalita na parang napakarami mong naitayong reforms na maaring sirain ng iba, kailangan ding may magtanong, ano ba talaga ang mga reformang iyon? Kasi sa isang interview, Bloomberg TV, international media ito, tinanong siya kung natatakot ba siya pag manalo si VP Sara sa 2028? Sabi niya, yes. Dahil yung mga reformang nasimulan ko, hindi na may pagpapatuloy. Yan ang tamang tanong. Ano ba yung mga reformang nasimulan niya? Kasi doon sa interview, sa salita niya, puros general statement lang, basta reforms about government, about so and so. Ang hirap intindihin yung sample, reform, corruption, reforms, mga ganun ba? Budget reforms, AFP modernization reforms. Ano pa yon? Yung very specific reforms, wala siyang binanggit eh. Kaya tama itong tanong ni Congressman Paulo Duterte, ano ba yung mga reformang iyon? Tuloy natin ang statement ng Congressman. Malapit na naman ang SONA mo. June na ngayon. Next month, SONA naman siya. Baka pwede mong isa-isahin ng malinaw ang mga nagawa mo na ramdam ng ordinaryong Pilipino. Correct. Ano bang naramdaman kong wala akong malalang ginawa niya na naramdaman ko yung ginawa. Puros pasakit. Bayan, babangon muli! Naniwala tayo. Ano ngayon? Nabudol tayo. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Ang ganda yung mga ganong, malala ko nun, yung inaugural address niya noong June 30 of 2022. Saan ba yun? Saan yung, basta, historic place yung inaugural venue niya. Ang pangarap nyo ay pangarap ko rin. Wow. After more than 3 years, iba pa lang pangarap niya. Iba rin ang pangarap natin. Ano bang pangarap niya? Para lang sa kanila. Pangarap niya, ang pangarap ko, buwagin ang Presidential Anti-Corruption Commission. Yun ang pangarap niya. Kaya ito ngayon, nagkaroon na ng flood control scandal. Nagkaroon na ng ayan, ang pangarap niya, buwagin para wala nang pakialaman sa korupsyon. Maleta-maleta na lang. Yan ang pangarap. Ay, nako. Hindi yung puro English buzzwords, bagong slogans, at scripted applause mula sa mga kongresistang nakapila para mag-standing ovation. Ang gustong marinig ng tao ay resulta, hindi production number. Mahiya naman kayo! Yon yung slogan niya last year. Noong 2024, 5,500 flood control projects natapos na at marami pang ginagawa. Yon, yung 2024 yon, 2023 matandaan ko. Ganito ang sabi niya. Napatunayan natin na kaya nating pababain ang presyo ng bigas, isda, gulay, karne, at iba pa sa pamamagitan ng kadiwa. Nasaan ng mga kadiwa?
naglaho parang bula. Ganyan palagi ang kanyang mga sona. So what do we expect itong sona niya by July? Mahiya naman kayo, ano kayang sasabi niya? Napakulong na natin si baka yun ang baka ang ibide niya is napakulong natin si Diskaya at saka si Revilla. Kailang napakyas tayo kay Jingo Estrada. Hindi natin kayang napakulong si Escudero, si Villanueva at saka si Marcoleta. Naisahan tayo ni Bato. Oh, mga ganon ang mga actual accomplishment sa SONA. Habang naghahanda ka ng panibagong talumpate, ang mga Pilipino naman ay naghahanda sa panibagong taas presyo, panibagong baha at panibagong pasakit sa araw-araw na buhay. Yan ang tunay na report card ng inyong administrasyon. At tungkol naman sa sinasabi mong wala kang regret sa pagtakbo kasama si Vice President Sara Duterte, tama ka dyan. Wala ka talagang dapat pagsisihan. Because the truth is simple. Without Sara Duterte, you would not have won by the margin that you did. The Unity Coalition delivered votes from north to south. History will always show that your victory was built not on the Marcos name, but on the trust and support commanded by Vice President Sara Duterte. Agree ako dito. Kasi mga Ilocano kami ha. Kung tumakbo si Mayor Sara, Sara kami. Kaya hindi naman siya tumakbo. In-endorse ni Mayor Sara ang BBM. Di, napilitan kaming bumoto kay BBM. Yun. Pati ang mga dilawan. Silang nagsabi, kung hindi nakipag-alyansa ang Marcos sa Duterte, hindi sila mananalo. I agree. So, kaya nakakapagtaka ngayon na parang gusto mong palabasing ikaw lang ang may ambag sa mandatong ibinigay ng taong bayan. Instead of worrying about who might undo your legacy, perhaps the bigger question is whether there is a legacy that Filipinos can genuinely point to beyond speeches, slogans, and photo opportunities. So, sabi niya, pinapasabi pala ng taong bayan, baga, ra kaayo kag nawong, ngag, ang kapal ng mukha mo, ngagba. Yun ang mensahe daw ng taong bayan sa kanya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ko sa balay sa tabangan namo ge o mo na ni ang itsura sa iyang atop nga iyang pag-atopan karon sa gihatag nga yero. Pakita nato nga dagko na gid og pusdot o karaan na gid ang yero. Basta gani lumayas. Gato ano ba mo? Nani ang gitabang nga yero. O karon humanagid sa pag-atop ang kinatabang nga yero, so makita gid nato nga nakaatop na gid sila sa ilang balay. Sa Ginoo nga napulian ang akong atop sa
Sin nga nabang sa hero nga 13 na katuig ang akong atop. Nagpasalamat ko kani Lisga na gyud. Ang tabang ka sa para dagang pangbarangay Matabangan. So kuha na gyud tatay, unsa ra day tatay mong trabaho? Parang masang yapon, Mag-uuma. mag-uuma. So taman ra gyud sa kaon ang Sa kaon ang among kinitaan. Oo, so salamat kay tatay. Salamat.